Ang BrahMos Supersonic Cruise Missile para sa Pilipinas dumating na. Ito nga po mga idol, ang pinakamalakas na supersonic cruise missile sa buong mundo at Pilipinas pa lamang ang kauna-unahang foreign operator nito. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang unang batch ng delivery para sa mga components ng BrahMos Anti-Ship Coastal Defense System para sa Philippine Marine Corps dumating na sa Pilipinas noong April 19, 2024. Ito nga po ay sinakay sa Indian Air Force C-17A Globemaster III Strategic Airlifter. Ang delivery nga pong ito mga idol ay isang historic para sa parehong India at Pilipinas. Ang Pilipinas ay nakatanggap ng kauna-unahang supersonic cruise missile system, habang ang India naman ay ang unang exporter ng BrahMos Anti-Ship Missile System. Ang kulay nga po ng missile na ito ay kakulay na sinunod sa Philippine Marine Corps current paint scheme. Marami pa nga pong components ang inaasahang darating sa ating bansa sa lalong madaling panahon upang makompleto ang BrahMos Anti-Ship Coastal Defense Battery. Ang Philippine Marine Corps ay bumili ng 3 batteries bilang parte ng Shore-Based Anti-Ship Missile System Acquisition Project ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang BrahMos mga idol ay isang medium-range ramjet supersonic cruise missile na kayang i-launch mula sa submarines, barko, fighter aircraft at mga TEL. Ang development nga po sa missile na ito ay joint venture ng Indian Defense Research and Development Organization at ng Russia upang buuin ang BrahMos Aerospace. Ang missile nga pong ito ay binase sa P-800 Onyx, habang ang pangalang BrahMos naman ay hango sa dalawang ilog na Brahmaputra ng India at Moskva ng Russia. Ang land launch at ship launch version ng missile na ito ay kasalukuyan ng nasa serbisyo, habang ang air launch variant naman ng BrahMos ay pinaputok pa lamang ng Su-30 MKI na nag-appear noong 2012 at pumasok sa serbisyo noong 2019. Ang missile guidance ay dinevelop ng BrahMos Aerospace at noong 2016 ang India ay naging miyembro ng Missile Technology Control Regime at ang India at Russia ay pinaplano na magkaroon ng joint venture development para sa bagong generation ng BrahMos missile na merong 800 km range. Ito nga po mga idol ay merong ability rin na ma-hit ang projected targets na may pinpoint accuracy. Ang plano nga pong ito mga idol, kalaunan ay pwede pang i-upgrade ang mga missile upang magkaroon ng maximum range na 1,500 kilometers. Ang CEO ng Joint Indo-Russia BrahMos program ay sinabi noong 2022 na magkakaroon pa ng future hypersonic missile na tatawagin namang BrahMos 2. Ito nga po ay i-develop na halos kapareho ng karakteristik ng 3M22 Zircon. Ang 3M22 Zircon ay isang scramjet-powered nuclear-capable hypersonic cruise missile. Noong 2021, ang Department of National Defense ay pinirmahan ng arms agreement kasama ang India para sa potential na pag-acquire ng Indian weapons, kabilang na nga po dito ang BrahMos missile. Noong 2017 naman, ang Shore-Based Anti-Ship Missile System Acquisition Project para sa Maritime Force ay unang na-conceptualize, habang noong 2020, ang Office of the President ay inaprobahan ang inclusion nito sa Horizon 2 Phase Priority Projects. Sa kasalukuyan, ang operator lamang ng BrahMos Supersonic Cruise Missile ay ang India at ang Pilipinas. Bukod nga po sa Philippine Marine Corps, ay posible nga rin pong bumili ng mga missile ang Philippine Army. Ito nga po ay nasa proseso na at malapit na ring ma-finalize. Mga idol, isang malaking milestone nga po ito para sa ating bansa dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon tayo ng mga supersonic cruise missile na magagamit ng ating sandatahang lakas. Ito nga po ay gagamitin ng ating bansa upang depensahan ang ating mga teritoryo. At nakakatawa nga po mga idol dahil armado na ng mga missile ang Pilipinas at posible pang madagdagan ang mga units nito. Dito nga po natin masasabi mga idol na talagang nagbubunga na ang modernization program ng AFP dahil nagkakaroon na tayo ng mga bago at malalakas na mga kagamitan. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel.
Mabuhay kayo mga idol!